Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 3551 hanggang Kabanata 3560. Kabanata 3551. Anong pusta? Postahan mo lang ang Huang Quan Old Wine na napanalunan mo mula sa Deputy Hallmaster. Sabi ni Presidente Changi na may ngiti. Nang marinig ito, agad na nagbantay ang orihinal na galit na Vice-Presidente ng Merchant, matandang lalaki, ito dapat ang layunin ng pagpunta mo sa akin, tama ba? Nang marinig ito, sinabi ni Presidente Changi nang hindi namumula, bakit, hindi ka nang ahas na sumugal, matandang lalaki? O sa tingin mo ba ay imposible para sa kanya na gawin ito? Huwag mo akong pukawin, matandang bagay ka. Hindi ba ito isang bote lamang ng Huang Quan Old Wine? Postahan kita, pero paano kung matalo ka? Nagpidama rin ito sa Vice-Presidente ng Heavy Business ng kaunting sakit. Nanalo siya mula sa Vice Hallmaster ng may malaking kahirapan, at hindi siya handang uminom kahit isang patak. Kung matalo ako, maaari kang gumawa ng anumang kahilingan. Ano man ang kahilingan, papayag ako dito. Sabi ni Presidente Changi nang walang pakialam. Dahil sumang-ayon ang Vice-Presidente ng Merchant, ito ay isang dapat na panalo para sa kanya, pagsusugal. Okay, Kas Ondo. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, ang Vice-Presidente ng Merchant ay wala pa ring ideya. Bagaman hindi binaygo siya ni Yehan sa seremonya ng reincarnation, ngunit sa pagkakataong ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Nadama ng tiwala sa sarili na Vice-Presidente ng Merchant na manipis ang kanyang mga posibilidad na manalo sa pagsusugal na ito. Gayunpaman, sa harap ni Presidente Changi, kahit na alam niyang iniinis siya ng kabilang partido, ayaw mawala ng Vice-Presidente ng Merchant ang mukha, kaya kailangan niyang sumang-ayon. Sa pagkakita ng pangako ng Vice-Presidente ng Merchant, puno ng saya ang mukha ni Presidente Changi, at umalis siya na may nasyahang mukha. Kahit na siya ay matagal ng sakam sa bote ng Huang Quan Old Wine na pinapahalagahan ng Vice Hallmaster sa loob ng libu-libong taon. Mula nang malaman niya na si Huang Quan Old Wine ay pagkatapos manalo ang Vice-Presidente ng Merchant, iniisip na ni Presidente Changi kung paano ito makukuha mula sa Vice-Presidente ng Merchant. At ang bagay ni Yehan ay nagpakita lamang sa kanya ng isang pagkakataon. Dahil gustong-gusto ng Vice-Presidente ng mga usapin sa negosyo si Yehan, kung gayon ay tiyak na makikipagpustahan siya sa kanyang sarili. Sana hindi ako bigwan ng batang ito, hindi, kailangan kong pumunta sa Bayan Mountain para makita ito mismo. Kuwit-kuwit, banal na lungsod, malilim na bundok. Sa sandaling ito, nakarating na si Yehan sa ilalim ng Shady Mountain, ngunit pagkatapos makarating dito, agad na naramdaman ni Yehan ang isang misteryosong puwersa na nagkulong sa lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan, gaano man ito pakilyusan ni Yehan, hindi niya ito magagamit sariling lakas. Tila ito ang kaso, ang pagpasok sa Yin Mountain na ito ay katumbas ng isang mortal. Tumingin si Yehan sa 300 metrong taas na bundok sa kanyang harapan, isang flash ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata, at nakita niya si Yehan na tumatalon. Mahigpit niyang hinawakan ang isang nakausling bato na 3 metro ang layo, at bumagsak na nakadikit ang buong katawan sa bundok. Pagkatapos, naglapat ng lakas ang mga yapik ni Yehan, humihiram ng lakas mula sa bundok, at muli niyang itinaas ang kanyang sarili. At iba pa at iba pa. Bagaman nakakulong na ang kanyang sariling kapangyarihan at hindi magagamit, si Yehan ay isa pa ring body cultivator. Ang kanyang katawan ay kasing lakas na ng sandata ng isang sinaunang emperador, kaya hindi mahirap akyatin ang Yin Mountain na ito. Sa kalangitan hindi kalayuan, pinapanood ni Menggu si Yehan. Ngayong nakagawa na ng galaw si Yehan, isang tingin ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit maraming tao ang itinapon hanggang mamatay bago makarating sa tuktok ng bundok. Siyempre, para lamang ito sa mga multo. Bagaman kayang ikulong ng Bakin Mountain ang kapangyarihan ng mga practitioner at gawing parang ordinaryong tao ang mga taong pumapasok sa Bakin Mountain, hindi kayang pigilan ng makapangyarihang pisikal na katawan ni Yehan ang misteryosong kapangyarihan ng Bakin Mountain. Sa makatuwid, kahit na nahulog si Yehan mula sa Shady Mountain, hindi siya mapapatay. Kung talagang itinapon siya hanggang mamatay at ibinalik sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, gaano karaming tao ang masindak. Hindi nagtagal, sa loob ng kalahating kawarter ng isang oras, nakarating na si Yehan sa gitna ng Bakin Mountain. Isang hakbang sa isang pagkakataon, hindi mahirap para kay Yehan. Halos kalahating oras ang lumipas, ang katawan ni Yehan ay nakarating na sa tuktok ng Bayan Mountain tulad ng isang rock na nagkakalat ng mga pakpak.
Sa pagkakita nito, si Tia Meng, na nanunood kay Yehan, ay sa wakas huminga ng maluwag, ngunit imposible pa rin para kay Yehan na impluwensyahan si Jinshi. Sa tuktok ng bundok, nakatitig si Yehan sa gininto ang bato sa kanyang harapan. Ang bagay na ito ay halos kasing laki ng isang lababo, at ang buong katawan nito ay gininto ang dilaw, tulad ng isang malaking piraso ng ginto, na naglalabas ng mahinang gininto ang liwanag. Ito ang gintong bato. Huminga ng malalim si Yehan, at agad na lumapit kay Jinshi at umupo ng cross-legged. Kung gusto niyang mamulaklak si Jinshi, kailangan niyang gumamit ng pananampalataya upang impluwensyahan si Jinshi. Kabanata 3552. Pananampalataya. Ang liwanag sa mga mata ni Yehan ay kumikislap-kislap. Ito ay isang uri ng pag-iisip, isang uri ng espiritual na kapangyarihan. Mukha itong ilusyon, ngunit talagang umiiral ito. Kung ang isang tao ay walang pananampalataya, nangangahulugan ito na wala siyang kaluluwa. Gayunpaman, paano iimpluwensyahan si Jinshi sa pamamagitan ng pananampalataya? Boy baba, hindi ko pa narinig ang tungkol sa gininto ang bato na ito. Gusto mo bang pakinggan ang mga salita ng Will Turning King at palagwin ang gininto ang batong ito? Sa huling sandaling ito, bilang tanging taong pinagkakatiwalaan ni Yehan sa mundong ito ng impyerno, walang pagpipilian si Suzaku kundi ginamit niya ang kanyang bibig upang paalalahanan si Yehan na parang imposible na hayaan ang gininto ang bato na ito na mamulaklak. Matandang lalaki, ito ang aming tanging pagkakataon upang manatili sa mundo ng impyerno. Kung hindi namin gagawin ito, ang lahat ng pagsusumikap na aming pinagdaanan sa daan ay mawawala ng saysay, kaya wala akong pagpipilian. Huminga ng malalim si Yehan. Hayaang mamulaklak ang gininto ang bato, talagang bibigyan ka ng mga problema ng Will Running King na ito. Bumantong hininga si Suzaku sa kanyang puso, ngunit kailangan mong maging handa na mabaigo, sa sandaling hindi mo mapahintulutan ang gininto ang bato na mamulaklak sa loob ng isang buwan, kung gayon ay wala kang anumang maliban kung pipiliin mong bumalik sa mundo ng tao, walang ibang paraan para pumunta. Kaya, hindi ako maaaring mabaigo. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng hamog, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan ang gininto ang bato sa kanyang harapan. Malamig sa simula, marahil dahil sa nakakatakot na yin energy sa paligid ng malilim na bundok. Ngunit sa isang iglap, mula sa itaas ng gintong bato, biglang naramdaman ni Yehan ang isang misteryosong kapangyarihan na nagpapakain. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihan na ito, malapit na nitong lunukan ng buo ang kaluluwa ni Yehan. Sa sandaling ito, ganap na nilisan ng kaluluwa ni Yehan ang kanyang katawan, at dumating sa isang ganap na kakaibang espasyo. Narito ang isang espasyo na puno ng walang katapusang mga apoy, na ginagawang parang ang kaluluwa ni Yehan ay susunugan sa kawalan. Sa pagitan ng langit at lupa, siyam ang sukdulang numero, at sanhi ito ng gininto ang lungsod. Pagkatapos ng 999 na sakuna, ang gininto ang bato ay maaaring mapamulaklak. Bigla, isang boses ang pumasok sa isipan ni Yehan sa sandaling ito. 999 na sakuna. Nanginig ang kaluluwa ni Yehan. Maaari kaya na siya ay matagumpay sa paglaban sa 999 na sakuna sa kakaibang espasyong ito. Simuran, sa sandaling sumili ang isip na ito sa isipan ni Yehan, na napapalibutan ng walang katapusang mga apoy, agad niyang naramdaman ang isang masakit na sakit sa puso, na nagpedama kay Yehan, na kasalukuyang isa lamang kaluluwa, sa kanyang sariling sakit. Ang kaluluwa, tulad ng isang piraso ng kahoy, ay sinusunog sa abo ng paunti-unti. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Yehan na ang kanyang kaluluwa ay nawawala ng paunti-unti, at ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay naging mas mahina at mas mahina. Ang nakakatakot na sakit ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Yehan ang kanyang mga sigaw na nakakasakit sa puso. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na sinusunog hanggang kamatayan ay nagpedama sa kanya na parang siya ay pinarurusahan hanggang kamatayan, na parang siya ay pinarurusahan sa ika-18 palapag ng impyerno. Sa isang split segundo lamang, naramdaman ni Yehan na napakalapit sa kanya ng kamatayan, at halos napakaunting bakas na lamang ang natitira sa kaluluwa ni Yehan. Hindi ako maaaring mamatay. Marami pa rin akong alalahanin tungkol sa mga bagay at tao sa mundong ito na hindi ko kayang bitawan, marami pa rin akong pagsisisi na hindi ko pa nababawi, at marami pa rin akong pangarap na hindi pa natutupad, kaya hindi ako maaaring mamatay. Nag-echo ang mga baliw na sigaw sa kakaibang espasyong ito na puno ng walang katapusang apoy. Ang sigaw na iyon na tila nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa ay nagbigay kay Yehan ng isang napakatakot na espiritu ng pakikipaglaban at malakas na paniniwala.
Sa isang iglap, ang kaluluwa ni Yehan ay sinuportahan ng malakas na espiritu ng pakikipaglaban at pananampalataya, na nag-iiwan lamang ng isang mahinang bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ni Yehan, na parang ang isang tuyot na halaman ay napuno ng malakas na puwersa ng buhay, na iniwan si Ye biglang naging lubhang makapangyarihan ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang malakas na paniniwala na nagbibigay kay Yehan ng walang hanggang kapangyarihan ng kaluluwa, na nakaharap sa kamatayan, ngunit ayaw niyang mamatay. Ito ay tulad ng isang desperadong tao na biglang nag-aapoy sa paniniwala sa kaligtasan. Sa mundong ito, marami pa rin siyang hindi maraming bagay na dapat gawin. Sa tuktok ng malilim na bundok, sa sandaling ito, iniwan ng kaluluwa ni Yehan ang kanyang katawan, at hindi niya nararamdaman ang kahit katiting na hininga ng buhay sa kanya. Nakaupo siyang lante sa harap ng ginintoang bato, tulad ng isang patay na asetiko. Sa ilalim ng kalangitan ng takip silim hindi kalayuan, isang malungkot na figure ang nagbabantay sa tuktok ng bundok ng may pag-aalala. Si Yehan ay parang isang asetiko na monghe sa pagmumuni-muni. Wala siyang paraan ng pag-alam. Kabanata 3553. Sa oras na ito, sa likod ni Menggu, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Ito talaga ang batang ito. Nanginig ang mga mata ng vice-presidente ng heavy merchant, at nakita si Yehan na nakaupo ng cross-legged sa harap ni Jinshi. Tunay siyang naniniwala na si Yehan ay dumating sa Bayan Mountain at ginamit ang kanyang pananampalataya upang impluwensyahan si Jinshi. Nakilala ni Menggo ang vice-presidente ng Chongshan. Nang makita ang pagdating ng vice-presidente ng Chongshan, sumaludo si Menggo sa kabila ng pagtataka. Ikinaway ng vice-presidente ng heavy business ang kanyang kamay at sinabi, gaano katagal na ang batang ito sa Bayan Mountain? Halos 2 oras na, sabi ni Tia Meng na may nag-aalalang hitsura sa kanyang mukha. Impluwensyahan ng ginto at bato, talagang nang-ahas ang batang ito na gawin ito. Bumantong hininga ang vice-presidente ng mabigat na negosyo, 999 na sakuna, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao, bagaman hindi ko alam kung bakit ganito ang batang ito. Ngunit ngayon maaari lamang nating asahan na magtagumpay siya. Gayunpaman, nang pumasok si Yehan sa Bakin Mountain at nagsimulang tanggapin ang mga pagsubok ng isa-isa. Kasabay nito, ang kaharian ng Diyos at ang Heavenly Dragon Holy City sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nahaharap din sa isang bagong krisis. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang Tianlong Holy City ngayon ay naging mas masigla dahil mayroong Ye Temple dito. Gayunpaman, sa balita na si Yehan ay namatay sa kailaliman ng Rao Shui, ang ilang mga tao na natatakot na sa kapangyarihan ni Yehan ay handa ng gumalaw. Sa labas ng Tianlong Holy City, isang malaking itim na ulap ang dahan-daang lumitaw sa kalangitan sa labas ng Tianlong Holy City tulad ng isang malaking hukbo. Sa pagtingin ng mas malapit, ang mga pinuno ay biglang ang 4 na dakilang sugo ng Dark Temple, at si Gao Shenggayo, na natalo ni Yehan, ay lumitaw rin muli. Gayunpaman, ang Dark Temple ay dumating muli, ngunit hindi pumasok sa Heavenly Dragon Sacred City. Ang malaking legion ng paghuhukom ay huminto sa labas ng Heavenly Dragon Sacred City, nang walang anumang karagdagang aksyon. At bukod pa sa Dark Temple, ang malayong kalangitan ay mayroon pa ring malakas na aura, at patuloy itong papalapit sa direksyon ng Tianlong Holy City. Gayunpaman, ang nakakatakot na kapangyarihan na nakakubli sa labas ng Tianlong Holy City ay nakakuha ng atensyon ng mga practitioner ng Tianlong Holy City. Sa isang sandali, habang ang buong Tianlong Holy City ay nanginginig, nagulat sila, at ang Dark Temple ay dumating muli, at malalaman nila ang layunin ng pagpunta dito ng hindi nahuhulaan. Bilang pinuno ng Tianlong Sacred City, anumang galaw sa loob o labas ng Tiananlong Sacred City ay hindi matatakasan ang mga mata ni Ye Shendian. Sa pagdating ng Dark Temple, ang mga mataas na opisyal ng Ye Temple ay lumitaw sa pangunahing bulwagan ng isa-isa, at ang mga alagad na pumasok sa Xuanmen World upang magsanay ay pumasok sa estado ng paghahanda para sa labanan sa ilalim ng mga utos ng mga dakilang hari at general. Deputy Hallmaster, narito na naman ang mga lalaking iyon mula sa Dark Temple. Sa tingin mo ba ako, Ye Shendian, ay madaling guluhin dahil sa tingin mo ay wala ang Hallmaster? Sa pagkakataong ito, dapat pagbayaran ng mga taksil na lalaking ito. Sa ibabaw ng pangunahing bulwagan ng Ye Shendian, ang mga mata ng lahat ng mga makalangit na hari at mandirigma ay kasing talas ng isang matalim na gilid. Noong nakaraang beses, nangako ang Dark Temple na hindi gagambalain si Ye Shendian sa harap ng mundo, ngunit ngayon ay umatras na ito. Ngayon sina Ben at Lin Chi ay bumalik na rin mula sa 5 mapanganib na lugar, na pinamumunuan ang Killing God Camp at ang God of War Camp upang magsanay sa mga mapanganib na lugar, hindi lamang pinatataas ang walang hanggang pagpatay na espiritu ng Killing God Camp at ang God of War Camp, ngunit sina Ben at Lin Chi rin. Ang lakas ng dalawa sa kanila ay umunlad.
Bakit magpanik? Isa lamang itong Dark Temple, hindi pa banggitin, hindi pa sila nakapasok sa Tianlong Holy City. Si Zugproj na ay umupo ng matatag sa mataas na plataporma, nang walang anumang nerbyo sa kanyang magandang mukha. Nang naruroon si Yehan, tila may walang hanggang tanawin si Ye Shendian, ngunit sa likod ng tanawin na ito, mayroong isang malaking krisis. At ngayon ang Dark Temple ay bumaba muli sa Tianlong Holy City, na naaayon sa mga kagustuhan ni Zugproj na. Kaibigan o kaaway? Totoo ba o hindi? Ngayon na ang oras upang malaman. Deputy Hallmaster, hindi ko alam kung ano ang plano mo sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Chu Hui si Zugbanroo at nagtanong. Noong nakaraang beses ay nagduda si Zugbanroo, nagbigay siya ng isang malabo na 4 na salitang sagot sa mga pumunta kay Ye Shendian upang humingi ng mga sagot. Ang hakbang ng kabilang partido ay orihinal na upang subukan ang mga pangunahing puwersa na tila may magandang relasyon kay Ye Shendian, ngunit sa katunayan ay hindi nila alam kung ito ay totoo o hindi. Ngayong dumarating na naman ang Dark Temple, alam ni Chu Hui na ang tila mahinang babaeng ito ay maaaring pinlano na ang lahat sa kanyang puso. Napakasimple, maghintay. Si Zugbanroo ay tumingin ng may kumpiyansa, na may kakaibang karisma na nagmumula sa kanya. Ang ganitong uri ng pagtitiwala sa sarili ay nagpidama sa lahat ng mga nakatataas na opisyal ng Ye Shendian na tiwala sa sarili. Maghintay. Hindi ko alam kung paano naghihintay ang Vice Principal. Sabi ni Chu Hui, sa ngayon, ang Dark Temple ay napapaligiran ng isang malaking hukbo. Ito ay malinaw na nagpo-provoke sa autoridad ng Ye Temple. Kung hindi kami lalapit, kailangan ba naming hintayin ang Dark Temple na pumunta sa pintuan sa sarili nitong inisyatiba? Kabanata 3554. Tama, hindi makagalaw ang kaaway, hindi ako makakagalaw, hintayin ko lang silang lumapit sa pinto ng mag-isa. Nangaasar ng umisi si Zugbanroo, at sinabi, gusto ng Dark Temple na kulugin ang kasalukuyang Ye Temple, sila ay kapritsyo lamang, kung mahulaan ko tama iyan, kapag dumating ang Dark Temple sa pagkakataong ito, dapat silang sundan ng isang grupo ng mga tao na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Kailangan kong maghintay hanggang sa lahat ng mga taong ito ay tumalon na, at pagkatapos ay titingnan ko ang mga saloobin ng mga nakipagkaibigan kay Ye Shendian. Panipi. Ngumisi si Leng Shuya at sinabi, kaya wala tayong ginagawa ngayon, ngunit panoorin lang ang mga apo ng pagong na iyon. Dahil hindi muna sila pumasok sa Tianlong Sacred City, tingnan natin kung gaano katagal silang gustong magtanghal sa labas ng lungsod. Kapag dumating na ang lahat ng mga taong dapat lumitaw, maaaring magpadala si Ye Shendian ng mensahe para sa tulong sa lahat ng mga pangunahing puwersa. Ngumiti ng malamig si Zugproj na. Nang marinig ang mga salita ni Zugproj na, ang mga mata ng lahat ng mga nakatataas na miyembro ng Ye Shendian ay kumislap ng maliwanag. Sa sandaling humingi ng tulong si Ye Shendian mula sa mga puwersang ito na may magiliw sa kanila, ilan sa kanila ang pupunta sa Tianlong Holy City upang panindigan si Ye Shendian. Ang Tianlong Holy City ay naging lubhang kumukulo at nakakagulat ngayon. Dahil ang hukbo ng Dark Temple ay pinipilit ang teritoryo, papalapit sa Heavenly Dragon Holy City, ang magulong momentum ay lubhang makapangyarihan, at sa pagkakataong ito ay nagpadala ang Dark Temple ng buong 80,000 Judgment Legion, na mas malakas kaysa noong nakaraang beses. Bukod dito, pagkatapos ng paglitaw ng Dark Temple, ang makapangyarihang mga puwersa mula sa mga lihim na kaharian, tulad ng Zion Secret Realm, ang Sunset Secret Realm, ang Ziling Secret Realm, at ang Nine Absolute Secret Realm, na dating sumalungat sa pagtatatag ni Yehan ng isang paksayon sa Tianlong Holy City, ay dumating din isa-isa. Ang 4 na dakilang lihim na kaharian, kasama ang Templo ng Kadiliman, sa labas ng kasalukuyang Heavenly Dragon Sacred City, ay nagtipon ng 160,000 katao. Noong nakaraang beses ay nagtatag si Ye Shendian ng isang paksayon sa Tianlong Holy City, kinalkula ng mga sumasalungat na puwersang ito ang lakas ni Ye Shendian, at hindi humantong sa maraming tao sa Tianlong Holy City, ngunit sa pagkakataong ito, sa lahat ng paghahanda, masasabi na sila ay nasa puwersa. Pinagsasama-sama ang pinakamakapangyarihang puwersa sa kani-kanilang mga puwersa. Sa labas ng Tianlong Sacred City, ang 4 na anghel ng Darkness Temple ay nakatitig sa kahangahangang templo sa lungsod na may mga tingin na parang kidlat. Isang nakakatakot at nakamamatay na aura ang nagmumula sa nakakatakot na 160,000 hukbo sa likod nila, na ginagawang ang buong mundo ay nagbabago. Ito ay naging mas madilim, at ang malakas na mapang-ipong puwersa ay nagpidama rin sa mga practitioner ng Tianlong Holy City na medyo nahihirapang huminga. May matinding pagkamuhi sa mga mata ni Gao Shenggayo. Noong araw na iyon, natapakan siya dito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at naging tampulan ng katatawanan sa mundo.
Sa pagkakataong ito, bagaman si Yehan ay namatay na sa ang lalim ng mahinang tubig ay naging imposible para sa kanya na ipaghiganti ang kanyang kahihiyan, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsira sa Ye Temple na nilikha ni Yehan ay mapapawi niya ang kanyang pagkamuhi. Nanatiling tahimik ba ang mga tao sa Ye Shendian? Sabi ni Gao Shenggayo na may mahigpit na mukha. Umiling ang apat na dakilang sugo at sinabi, dapat alam ni Ye Shendian ang tungkol sa aming pagdating, ngunit nananatili siyang nakatayo sa sandaling ito, marahil dahil pinag-uusapan pa rin niya ang mga panlaban, o humihingi siya ng tulong sa ibang mga puwersa. Ngayon na si Yehan ay patay na, si Ye Shendian ay maaaring ito ay hindi isang alalahanin para sa isang babae na kontrolin, ngunit sa pagkakataong ito ang aming layunin ay subukan ang mga saloobin ng Xinhuo Academy at Daomen. Kung hindi paninindigan ng dalawang pangunahing puwersang ito si Ye Shendian, kung gayon sa pagkakataong ito, hahayaan ng aking Dark Temple si Ye Shendian na ganap na mawala sa mundong ito, mawala. Sayang, namatay ang bastard na iyon sa Waxi and Raoshoy, kaya wala akong pagkakataong patayin siya gamit ang sarili kong mga kamay, ngunit ako, si Gao Shenggayo, ay hahayaan ang buong Ye Shendian na pagbayaran ang kahihiyan na dinala niya sa akin noon. Si Gao Shenggayo ay may mukha ng pagkamuhi, sinabi, makakagawa na ba ng pagpipilian ang mga taong iyon? Young Hall Master, mangyaring magpahinga, hanggat gagawa kami ng isang galaw at magiging pinuno, sa loob ng isang araw, ang mga lalaking iyon na nasa sideline pa rin ay tatayo muli. Sa simula, ang mga puwersa na sumasalungat sa pagtatatag ni Yehan ng isang paksayon sa Tianlong Holy City ay hindi lamang nagmula sa mga pangunahing lihim na kaharian, kundi pati na rin sa mga pangunahing estado. Gayunpaman, sa pagharap sa lihim na alyansa ng Dark Temple, ang mga taong ito ay nasa sideline pa rin sa ngayon. Gayunpaman, sa sandaling kumalat ang balita na ang limang pangunahing kapangyarihan ng Dark Temple, Zion Secret Realm, Sunset Secret Realm, Ziling Secret Realm, at Nine Absolute Secret Realm ay bumaba muli sa Tianlong Holy City, ang mga puwersang ito na dating sumalungat kay Yehan ay tiyak na tatalon muli. Madilim ang mga mata ni Gao Shenggayo, at sinabi niya, kung gayon, tingnan natin kung anong pagpipilian ang gagawin ng dalawang higanti ng Xinhuo Academy at Daomen sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kahit na patuloy nilang suportahan si Ye Shendian, sa pagkakataong ito, hahayaan ko si Ye Shendian at ang kanyang grupo ang sinasabing henyo ay niyurakan sa ilalim ng aking paa, Gao Shenggayo. Gayunpaman, ang hindi alam ng Dark Temple ay sa malayong kaharian ng Holy Buddha, alam na ng Buddhist sect ang nangyari sa Tianlong Holy City. Sinaunang Buddha, tinitipon ng Dark Temple ang mga tao upang harapin muli si Ye Shendian, ano ang dapat gawin ng aking Buddhist sect? Sa parehong sinaunang templo, binabatikos ng sinaunang Buddha ang kahoy na isda, at sa likod niya ay nakatayo ang apat na banal na Buddha. Ang mga bagay sa mundo ay mediocre. Sinira ng Dark Temple ang orihinal na pangako nito. Sige at ipaalam sa Dark Temple ang saloobin ng aking Buddhist sect kay Ye Shendian. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang magpakita ng awa. Hindi nagtagal, nang bumaba ang Dark Temple sa Heavenly Dragon Holy City muli, at nagdala ng labis na nakakatakot at makapangyarihang panlaban, ang balita ay lumaganap sa buong Central God Realm tulad ng isang ipoypo, at maging ang ilang mga tao na mayroon pa ring mga mata kay Ye Shendian ay alam ang tungkol dito. Sa Central God Territory, alam ng lahat ng mga pangunahing puwersa na naging malapit na kaibigan kay Ye Shendian ang tungkol sa bagay na ito, tulad ng Zuanchen Secret Realm, Yuankong Secret Realm, Vientiane Secret Realm, Bewang Secret Realm, Taisui Secret Realm, Yuzhou, Yanzhou, Wushou, ang mga puwersa sa Xiaoshu, Qingnushu at iba pang rehiyon ay alam din ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan sa labas ng Dragon Sacred City ngayon. Siyempre, kahit na alam ng mga puwersang ito ang tungkol dito, at walang pagbubukod si Xinhuo Academy at Daomen. Ang mga mata ng buong Central God Territory ay nakatingin sa Tianlong Holy City, at ang Dark Temple ay nagtipon ng isang hukbo ng 160,000. Mahirap para sa mga tao na baliwalain ang gayong malaking kaganapan. Gumawa muli ng comeback ang Dark Temple, at sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot pa ang kapangyarihan nito kaysa noong nakaraang beses. Maaari kaya na gusto nilang magkaroon ng super battle sa Ye Temple. Sa sobrang pagpapakilos, sa sandaling magkaroon ng anumang spark, maaaring sumiklab ang isang malaking labanan. Tila si Yehan ay namatay sa kailaliman ng mahinang tubig, na nagpidama sa Dark Temple na labis na sabik na burahin si Ye Divine Hall mula sa Central God Realm. Kung wala si Yehan bilang haligi ng Ye Shendian, ang Dark Temple ay hindi maaaring umupo. Sa pagkakaroon ni Yehan, kasama ang kanyang makapangyarihang network sa Central God Territory, natatakot ako na maraming makapangyarihang puwersa ang tatayo sa likod niya, at hindi makakaupo ang Dark Temple. Walang magagawa, at ngayon na wala na si Yehan, walang dapat alalahanin ang Dark Temple.
Kabanata 3555. Hindi mo masasabi iyon. Bagaman si Yehan ay namatay sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig, si Dao Patriarch ang master ni Yehan, at si Yehan mismo ay ang Saint Martial King ng Xinwo Academy. Ang dalawang pangunahing puwersang ito ay hindi dapat tumanggi na iligtas siya. Sino ang makakasiguro? Nandito pa rin si Yehan. Sa kanyang talento at lakas, magiging madali para sa kanya na maging emperador ng langit sa hinaharap. Ang proteksyon ng dalawang puwersang ito ay katumbas ng paglilinang ng isang makapangyarihang kaalyado sa hinaharap, ngunit wala na si Yehan ngayon, walang nakakaalam kung pananatilihin pa rin ng Xinwo Academy at Daomen ang kanilang orihinal na intensyon. Tatalakayin ko ang mga bagay na ito dito at doon ay walang anumang mga resulta. Ang lahat ay depende sa sitwasyon sa Tianlong Holy City. Ngayon na ang hukbo ay napakalaki, maaaring humihingi na ng tulong si Ye Shendian mula sa mga puwersang ito. Tianlong Holy City, ang pagkabigla at excitement dito ay mas malakas kaysa sa ibang mga lugar. Sa pagdating ng Dark Temple sa Tianlong Holy City, walang galaw sa labas ng lungsod, na nagpedama na hindi tumitigil ang nakakagulat na talakayan sa Tianlong Holy City. Titingnan ng mga cultivator ng buong Heavenly Dragon Sacred City ang nakakatakot na hukbo sa labas ng lungsod, at si Ye Shendian, na napakatahimik pa rin. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang nakakagulat at masiglang talakayang ito, sa labas ng Tianlong Holy City, muling sumali ang mga makapangyarihang puwersa sa kampo ng Dark Temple. At ang mga taong ito, syempre, ay ang mga inanyayahan ng Dark Temple mula pa noong simula, ngunit nagbabantay. Huli na ba kayo dito? Tiningnan ni Gao Shengyo ang mga puwersang dumating dito isa-isa na may malamig na mukha. Sinalungat ng mga taong ito si Yehan ang itinatag ni Ye Shendian ang sekta. Hehe, pinananatili ko ang Young Palace Master na naghihintay ng matagal. Ang mga pinuno ng iba't ibang puwersa na dumating dito ay tumawa ng tuyo tulad ng mga lumang Zoro. Sa ngayon, ang Dark Temple at ang apat na dakilang lihim na kaharian ay nagdala ng labis na nakakatakot na kapangyarihan sa Tianlong Holy City. Bilang mga pinuno, natural na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa paggamit bilang mga sibat, at sumali sila. Lahat ng presyon ay mayroon ding Dark Temple, ang malaking puno na ito ay nasa itaas. Siyempre, kung talagang sumiklab ang isang malaking digmaan, ang mga puwersang dumating sa Tianlong Holy City ngayon ay hindi maiiwasan. Sumanghal ng malamig si Gao Shengyo, dahil nagawa mo na ang iyong pagpili, pinapayuhan kitang huwag magsisi. Sa sandaling sumiklab ang isang digmaan kay Ye Shendian, kung ang sinuman ay duwag ngayon, huwag mo akong sisihin, ang Dark Temple, sa pagiging bastos sa kanya. Sinasabi na bagaman medyo nabalisa ang mga pinuno ng iba't ibang puwersang dumating dito, hindi sila gaanong nagsalita. Dati silang sumasalungat kay Yehan, nakatumbas ng pagtayo sa tapat ng panig ni Ye Shendian. Kung bumagsak si Ye Shendian, ang mga puwersang ito ay haharap sa isang sakuna. Sa makatuwid, sa sandaling may nanguna laban kay Ye Shendian, tiyak na hindi nila alintana na lumahok at ganap na burahin si Ye Shendian mula sa Central God Realm. Gaano katagal bago dumating ang iba pang mga tao sa Tianlong Holy City? Malamig na tanong ni Gao Shengyo. Natural na hinamak niya ang mga taong ito na walang awa, ngunit ngayon ay kailangan ng Dark Temple na umasa sa kanilang lakas. Hehe, mangyaring magpahinga? Young Palace Master, darating sila sa Tianlong Holy City sa loob ng kalahating araw. Napakagandang bagay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Gao Shengyo, at tiningnan niya ang maringal na templo sa lungsod, wala pa rin bang galaw sa Ye Temple. Umiling ang apat na dakilang sugo, ang kanilang nakakatakot na kamalayan ay binabantayan si Ye Shendian sa lahat ng oras. Dahil hindi sila gumagalaw, magsimula tayo sa pamamagitan nito. Gusto kong makita kung kaya pa bang pigilan ni Ye Shendian ang kanyang hininga. Ye Shendian? Ang lahat ng matataas na opisyal ay tumitingin kay Zug Prajna, ang deputy head ng hall. Sa ngayon, ang kapangyarihang natipon sa labas ng Tianlong Holy City ay umabot na sa higit sa 200,000. Ito ay isang nakakatakot na puwersa para sa anumang puwersa, at ang kasalukuyang Ye Shendian ay naghihintay pa rin. Vice Hall Master, gaya ng inaasahan mo, karamihan sa mga puwersang sumalungat sa pagtatatag ni Ye Shendian ng sekta sa labas ng Tianlong Sacred City sa sandaling ito ay dumating na. Magsasama rin ang lalaki sa Taiman. Ang mga mata ng matataas na miyembro ng Ye Shendian ay kumikislap-kislap lahat ng isang nakakatakot na malamig na liwanag. Ang nangyayari kay Ye Shendian ngayon ay katulad noong araw na itinatag si Ye Shendian. Inuulit ang kasaysayan, ngunit ang pagkakaiba ay hindi nangunguna si Yehan sa Ye Shendian sa pagkakataong ito.
Nang marinig ito, tumawa si Zugbanroo, ito ay talagang isang grupo ng mga lalaking nakakakita ng hangin at hangin, ngayon ay maaari silang humingi ng tulong mula sa Daomen, Xinwu Academy, Shengzhou Yanjia, at sa mga puwersang nakipagkaibigan kay Ye Shendian. Tingnan natin kung ilan sa kanila ang mga taong talagang nakatayo sa ilalim ng parehong bubong kay Ye Shendian. Hindi nagtagal, ang lahat ng uri ng mga mensahe na humihingi ng tulong, na nakasentro kay Ye Shendian, ay kumalat sa lahat ng partido sa Central God Realm. Lahat ng mga puwersa na naging kaibigan ni Ye Shendian ay nakatanggap ng impormasyon na humihingi ng tulong mula kay Ye Shendian. Sinaunang ancestor, nagpadala ng kahilingan para sa tulong si Ye Shendian, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang pamilya yun sa Shenzhou, ang ninuno ng pamilya yun ay tumingin sa mga haligi ng pamilya yun at sinabi, gusto kong malaman kung ano ang iyong iniisip. Sinaunang ninuno, patay na si Yehan, kami. Pangalawang kapatid, hindi mo masasabi iyon. Si Yehan ay isang taong kinikilala ng aking pamilyang yun. Maaari kaya na nilikha niya ang Ye Temple. Sabi ng ikapitong master ng pamilyang yun. Ngumiti ng awkward ang pangalawang master ng pamilyang yun. Mocking, ano ang iyong opinyon? Tiningnan ng ninuno ng pamilya yon si Yun Mocking. Kabanata 3556. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yun Mocking at sinabi, sinaunang ancestor, hindi ako naniniwala na patay na siya. Ang kanyang buhay ay hindi ganoon kamura, at kung wala siya sa lungsod ng Destiny, hindi ko magagawang lumabas ng buhay. Magandang sinabi. Isang matalim na tingin ang sumilay sa mga mata ng ninuno ng pamilyang yun, huwag kailanman tumawa o sumuko sa mga pansamantalang nabigo, kung isang araw ay tumayo siya, hindi ka man lang karapat-dapat na lumapit sa kanya, kaya, ang pamilyang yun, pumunta sa labanan. Ang mga diehard allies, kaya nilang tiisin ang anumang pagsubok, tulad ng pamilya yon sa Holy State. Nang unang dumating si Yehan sa Holy State, sinimulan na ng pamilya yon na tumayo sa likod niya. Sa iba't ibang krisis na naranasan ni Yehan sa paglaon, nanatiling matatag ang pamilya yon. At sa pagkakataong ito, pareho iyon. Kahit na malawak na kumalat ang balita na si Yehan ay namatay sa kailaliman ng Rao Shui, alang-alang kay Ye Shendian, hindi nila binago ang kanilang orihinal na intensyon, at buong tapang na nakipaglaban para kay Ye Shendian. Kasabay nito, ang pamilya mo sa Meizhou, Wenqinggo, at maging ang public loser sa Zhuozhou na may kaugnayan sa pamilyang yun bilang manugang, at ang pamilya Qi sa Zhuozhou, na sinakop ni Yehan, ay nagpadala rin ng malaking bilang ng mga puwersa sa Tianlong Holy City sa Zhongzhou. Sword Lord Li family, ngayon si Li Xiaoya ang susunod na pinuno ng pamilya, na may kakayahang pakilusin ang lahat ng mga mapagkukunan ng Li family, kaya isang malaking bilang ng mga puwersa ang ipinadala sa Zhongzhou Tianlong Holy City. Bagaman ang mga puwersang ito ay hindi makapangyarihan ng paisa-isa, sila ay labis na nakakatakot kapag sila ay pinagsama-sama. Siyempre, nang gumawa ng mga pagpipilian ang mga puwersang ito, nakagawa na rin ng desisyon ang Xinwu Academy. Bagamat hindi nagpadala ang Xinwu Academy ng gayong mga higanti gaya ng Holy Spirit Patriarch sa pagkakataong ito ang Xinwu Din na personal na namuno sa 40 guro upang lisanin ang Xinwu Academy, na sinamahan ng isang malaking bilang ng mga nangungunang powerhouse mula sa Xinwu Academy, na lahat ay nasa Shenzang. Higit sa emperador, ang bilang nito ay umabot sa higit sa 50 katao. Daomen, ang tatlong Taoist priest ay lumisan din sa Tiandao Mountain ng sabay, huwag nang banggitin na humingi ng tulong si Ye Shendian, kahit na hindi nagpadala ng mensahe para sa tulong si Ye Shendian, hindi sila uupo nang walang ginagawa. Ipinagkalat ng mga tao sa buong mundo na si Yehan ay namatay sa kailaliman ng walang hanggang mahinang tubig, ngunit alam ng mga Taoist na pumasok lamang si Yehan sa isang maalamat na mundo mula sa nakakatakot na Jedi na iyon. Isang araw, ibabalik pa rin ng binata na iyon ang hari at titingnan siya ng mundo. Hindi nagtagal, nang ipadala ang mga puwersang ito ng isa-isa sa Tianlong Holy City sa Zhongzhou, nakatanggap na si Ye Shendian ng isang mensahe ng tugon. Tila mayroon pa ring ilang mga tao na kayang tiisin ang pagsubok. Kahit na talagang wala na ang lalaking iyon, paninindigan nila si Ye Shendian. Sabi ni Zugbanroo na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha, mayroon pa ring higit sa mga taong ito na nagtatag ng Tianlong Holy City, gusto kong malaman kung gaano karaming tao ang hindi pa nakasagot. Kalahati, sabi ni Chu Wei, ang 18 direktang alagad sa ilalim ng upuan ng Panginoon, ang ilan sa mga puwersa sa likod nila ay tumugon, ngunit ang ilan ay hindi pa tumutugon. Isang grupo ng mga hindi pamilyar na puting mata na lobo. Mukhang matamlay si Lin Chi. Ikinaway ni Zugproj na ang kanyang kamay at sinabi, okay lang, ang kailangan ni Ye Shendian ay tunay na mga kaalyado, hindi yung mga kayang magdagdag lamang sa cake, ngunit hindi makakapagbigay ng uling sa nyebe.
Ang mga kayang panindigan si Ye Shendian ngayon ay ang mga kailangang makipaglaban ng husto ni Ye Shendian sa hinaharap. Ang mga kaalyado na nagtatag ng mga relasyon, kung ang mga taong iyon ay hindi pa rin tumutugon sa liham sa huli, maaari lamang silang lumitaw sa itim na listahan ng aking Ye Shendian. Panipi. Deputy Hallmaster, dahil mayroon ng sumagot, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Tiningnan ng mga nakatataas na opisyal si Zugban Roo, at talagang mas maganda para kay Ye Shendian na magkaroon ng kalmado at kumpiyansa na babaeng ito sa paligid. Matatalim ang mga mata ni Zug Prajna, at sinabi niya, magpadala ng isang liham sa mga tumugon, isang salita. Maghintay, ang mga masasamang aso na ito ay hindi pa nakakapasok sa kulungan, hindi pa hinog ang oras, upang isara ang pinto at talunin ang mga aso, natural na mayroong isang taong kailangang magsara ng pinto. Ngayon, dahil narito ang Dark Temple, oras na para ipakita ni Ye Divine Hall ang kanyang lakas sa labas. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam sa mundo kung gaano kakilakilabot si Ye Divine Hall. Kahit na wala ang lalaking iyon, si Ye Divine Hall ay walang silbi, maaari silang tapakan sa kalooban. Nang marinig ito, kumislap ang uhaw sa dugong mga mata sa mga mata ng lahat ng matataas na miyembro ng Ye Shendian. Nagpalaki sila ng mga sundalo sa loob ng 1,000 araw at ginamit sila sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ng paglilinang sa mundong Taoista, sa wakas ay nagawa nilang pamunuan si Ye Shendian sa isang masaganang labanan. Marahil, ang pagpatay lamang ng bakal at dugo ang tunay na makagugulat sa mga may nakatagong motibo kay Ye Shendian. Noong araw na itinatag si Ye Shendian, pinahintulutan lamang nito ang mundo na makita ang kapangyarihan at kinabukasan ni Ye Shendian, at hindi pa nito inihahayag ang tunay na kapangyarihan ng bakal na dugo ni Ye Shendian sa harap ng mundo. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay maipapakita ni Ye Shendian ang mga nakakatakot na pangil na iyon. Sa wakas, maaari kong igalaw ang aking mga kamay at paa sa harap ng mundo. Malamig na ngumiti ang 12 malakas na binata ng Youth League. Gaano karaming tao ang magugulat sa kapangyarihan ng 12 makapangyarihang legion ng Ye Shendian. Ipagpatuloy ang utos, ang lahat ng mga Saint King pataas ng Ye Temple ay lalahok sa labanan, at ang 8 Legion, ang 2 dakilang batalyon, ang 2 Dragon King, at ang 12 puwersa ay maghahanda para sa labanan. Kasunod ng kalmadong utos ni Zug Prajna, nagsimulang gumana ang buong Ye Temple. Sa 16 na tuktok ng bundok na natatakpan ng pormasayo ng langit, mayroong isang walang katulad na nakakatakot at nakamamatay na aura. Nang maisaayos ang lahat ng paghahanda, si Zug Prajna ay nag-isang dumating sa mundong Taoista. Natagpuan niya ang avatar ni Yehan na nagsasanay. Banroo, anong problema? Sabi ng avatar, na tinitingnan si Zug Banroo. Sinabi ni Zug Prajna, walang anuman, dumarating muli ang Dark Temple, gusto ko lang malaman niya, sa pagkakataong ito, gusto kong ipaalam sa mundo kung gaano kalakas si Ye Shendian, para sa mga taong ito na may masasamang balak, tanging malakas na kapangyarihan lamang ang maaaring ipaalam sa kanila. Sila ay desperado. Nang marinig ito, umiling ang avatar, kahit na sabihin mo sa akin, natatakot ako na hindi ko malalaman. Kabanata 3557. Bakit? Sumimangot si Zug Prajna. Sinabi ng avatar, ang Diyos ay pumunta sa mundo ng impyerno, at ang koneksyon ng pandama sa akin ay naputol. Wala siyang paraan para malaman ang alam ko ngayon, at hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon. Gayunpaman, nararamdaman ko na pinagdadaanan ito ng Diyos. Isang krisis. Nang marinig ito, ang itim na kilay ni Zog Banroo ay napilipit sa isang karakter ng Sichuan. Ang sitwasyong ito ay medyo lampas sa kanyang kontrol. Nagpatuloy ang avatar sa pagsasabi, ngunit huwag kang mag-alala, kung may mangyari sa Diyos, dapat kong maramdaman ito. Sa pagkakataong ito ay dumating na naman ang Dark Temple, at talagang kinakailangan na ganap na ipakita ang lakas ng Ye Temple. Paano kung ilabas mo ang ginintoang unicorn, natutulog ang lalaking ito sa mundo ng Xuanman simula nang lumabas siya sa lungsod ng kapalaran, at ngayon ay nagpasok na siya sa pagiging adulto, at nagising lang siya kamakailan, kung kailangan mo akong lumitaw sa halip na Diyos, mangyaring ipaalam sa akin. Hindi ito kailangan sa ngayon, ngunit huwag ipaalam sa iba na nawala na ang koneksyon ng pandama sa kanya. Ayokong maging hindi matatag ang mga tao ni Ye Shendian. Pag-alis sa mundong Taoista, si Zug Banroo, na palaging kumpiyansa at kalmado, ay medyo nag-alala sa oras na ito. Nawala ang avatar ni Yehan ang koneksyon ng pandama sa pangunahing katawan, at hindi makontrol ang kasalukuyang mga galaw ni Yehan. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat niya. Gayunpaman, nang tumatakbo at naghahanda para sa labanan ang mga pangunahing kapangyarihan ni Ye Shendian, sa labas ng Tianlong Holy City, pumasok na ang Dark Temple sa Tianlong Holy City, patungo kay Ye Shendian.
Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 300,000 tropa na sumusunod sa Dark Temple. Pumasok sila sa Tianlong Holy City, at agad na naging sanhi upang takasan ito ng lahat ng mga practitioner sa Tianlong Holy City. Sa Tianlong Holy City, ang nakakatakot na hukbo ng higit sa 300,000 tropa ay tila isang nakakatakot na puwersa na may kakayahang sirain ang lahat, na may dalang isang nakakagimbal na aura ng pagkawasak, na pinipilit ang kahangahangang templo sa Tianlong Holy City. Sa sandaling iyon, nanginig ang Jetian Formation na sumasakop sa buong Ye Temple, na parang sa ilalim ng pang-aapi ng nagwawasak na aura na ito, ang Jetian Formation ay masisira. Siyempre, ang depensibong kakayahan ng Jetian Formation ay kapareho ng sa Xinwu Grand Formation ng Xinwu Academy. Maliban kung gumawa ng isang galaw ang isang higanti, walang sino man ang makakasira sa Jetian Formation. Ang Templo ng Kadiliman ay dumating upang sambahin ang bundok, hindi ba dapat buksan ng Templo Ye ang pintuan ng bundok upang tanggapin ito? Sa labas ng Templo ni Ye, ang nakakatakot na hukbo ng higit sa 300,000 ay tulad ng isang itim na ulap na sumasakop sa langit at lupa. Halos ang buong templo ni Ye ay nababalot sa isang patong ng ulap. Sa ngayon, halos walang laman ang banal na lungsod ng langit ng dragon maliban sa templo ni Ye. Ang Dark Temple ay nagdala ng gayong kalaking puwersa sa Tianlong Holy City, at gumawa ng gayong kalaking galaw. Alam ng lahat na ang Dark Temple ay tiyak na may ideya na magkaroon ng isang nakakagimbal na showdown kay Ye Shendian. Sa oras na iyon, ang buong Tianlong Holy City ay masisira ng nakakatakot na labanan, sirain. Kasabay ng mapanirang aura na sumasakop sa buong Ye Temple, ang pinigilang boses ng layunin na pumatay ay kumalat din sa buong Tianlong Holy City. Sa sandaling ito, binuksan ng Jetian Formation, at ang 12 malalakas na lalaki ng Youth League, ang Dharma Guardian Temple, at ang Law Enforcement Temple ay dumating sa kalangitan sa labas sa ilalim ng pamumuno ng isang babae na nakasakay sa isang ginintoang unicorn na kasing kalmado ng kalangitan ay bumabagsak. Sa kanilang paglitaw, ang nakakatakot na hukbo ng higit sa 300,000 sundalo ay pinalibutan ang buong Ye Temple sa isang iglap, at ang nakapalibot na mundo ay napuno ng mga figure ng tao, at ang mapang-ipong kapaligiran ay nagpadama sa mga tao ng kaunting kawalan ng pag-asa. Ito na naman ang mga bastard mula sa Dark Temple. Sa Tianlong Peak, ang mga mukha ng lahat ng mga babae ay naging napakalamig. Noon, itinatag ni Ye Shendian ang isang paksayon dito, at ang madilim na templo na ito ang nanguna sa paghahasik ng gulo sa sitwasyon. Ngayon na wala na ang lalaki, ang grupong ito ng mga lalaki ay gumawa ng isang comeback nang hindi inaasahan. Huwag kang mag-alala, kahit na wala siya sa ngayon, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay kung si Zug Prajna ang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon. Sabi ni Ye Qing, para sa kakayahan ni Zug Prajna na mag-strategize, dapat kong pahangin ang lahat ng mga babae, na isang babae sa mga babae. Ang mapagmataas na anak ng langit, na may isang ulo lamang, ay maihahambing niya sa hindi mabilang na mga babae sa mundo. Sa labas ng Ye Shendian, higit sa 300,000 mga mata ang nagbabantay sa grupo ng mga matataas na opisyal ni Ye Shendian na pumunta sa kanila, at ang nakakagulat na ginaw ay sumasabay sa mundong ito tulad ng isang alon. Kalahating buwan na ang nakalipas, inihayag ng aking templo ng Ye ang pagsasara ng bundok, at wala akong nakitang anumang mga bisita. Sa makatuwid, kung pupunta ka upang sambahin ang bundok, mangyaring bumalik. Hindi tatanggap ng anumang mga bisita ang templo ng Ye. Sakay si Zug Banroo sa gininto ang unicorn na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang tiningnan ang nakakatakot na kapangyarihan na pumapalibot sa buong Ye Temple. Sa kanyang mga mata, hindi niya nakita ang anumang pagkatakot, ngunit tanging isang gumagalaw na katahimikan. Ikaw si Zug Banroo, ang Vice Master ng Ye Temple, tama ba? Malamig na sabi ni Gao Shenggeyo na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, wala akong pakialam kung talagang sarado ang iyong Ye Temple. Ako, si Gao Shenggeyo, ay nagduso ng isang napakalaking pagkatalo sa Ye Temple na ito. Gusto mong mapahiya dito, kaya kung ikaw, si Ye Shendian, ay hindi sumasang-ayon, kailangan mong sumang-ayon. Nang marinig ito, ngumisi si Zug Banroo, at sinabi, ito ang Panginoon ng Ye Shendian na walang awang tumapak sa iyo noon, ngunit ngayon ay malawak na kumakalat ang balita na siya ay namatay sa kailaliman ng mahinang tubig, kahit na gusto mong mapahiya, natatakot ako na walang pagkakataon, kung narito ka para sa bagay na ito, mangyaring bumalik. Patay na siya, ngunit nandyan pa rin si Ye Shendian. Kailangan kong bayaran ni Ye Shendian ang kahihiyan na dinala niya sa akin kay Gao Shenggeyo. Si Gao Shenggeyo ay puno ng nakamamatay na layunin, at sumiklab sa kanya ang nakakagulat na layunin na pumatay.
Nang marinig ito, ang kalmadong mukha ni Zug Prajna ay nagliwanag din ng isang pagtingin ng kabagsikan. Bakit? Hindi ba ninyong lahat gustong magsimula ng digmaan laban sa akin, si Yeshendian ngayon? Ngunit, sa 300,000 tropa na ito. Nang marinig ito, tiningnan ng apat na dakilang sugo ng Darkness Temple ang nakapaligid na mundo, at dahan-daang lumabas. Ang aking batang master ng Darkness Temple ay nabigo dito noong nakaraan, ngunit ngayon ay dumating lamang ako dito upang iligtas ang mukha. Kung hindi makumplito ang Ye Temple, kung gayon ang aking darkness ang templo ay nakasalalay sa paghingi ng paliwanag kay Ye Shendian. Ngumisi si Zugbanroo, at sinabi, bagaman magaspang ang dahilan na ito, maaari itong gamitin. Gayunpaman, bago pumunta ang master ng templo sa walang hanggang mahinang tubig, bakit hindi nang ahas ang batang master ng iyong Dark Temple na pumunta sa aking templo upang bawiin ito? Mukha, maaari kaya na natatakot kang tapakan muli sa ilalim ng iyong mga paa? Nang marinig ito, ang layunin ni Gao Shenggayo na pumatay ay sumabog tulad ng kumukulong tubig. Tinapakan siya ni Yehan noong nakaraan, at pagkatapos ay walang awang natalo ng unang emperador sa ilang sandali. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang kasaysayan ng buhay. Sa pagkawasak ni Ye Shendian, unti-unting makakalimutan ng mundo na siya ay walang awang natalo ni Yehan. Kabanata 3558 Emph, mahusay na babae, bagaman wala na si Yehan, kumalat ang balita na ang grupo ng kabataan ng Ye Shendian ay lahat ng makapangyarihang figure sa kanilang sariling karapatan. Hanggat matatalo ng isa sa kanila ang batang Hallmaster ngayon, aalisin ng aking Dark Temple ang hukbo sa Tianlong Holy City? Ngunit kung hindi man lang sumang-ayon si Ye Shendian sa maliit na kahilingan na ito, huwag mo akong sisihin, ang Dark Temple, sa pagsasagawa ng aksyon laban sa iyo, Ye Shendian. Ang mga mata ng apat na sugo ay kasing talas ng isang matalim na gilid. Hehe, tila ito ang layunin ng Dark Temple na pumunta sa aking Ye Temple. Malamig na ngumiti si Zugbanroo, at pagkatapos ay tiningnan niya ang hukbo ng malalakas na lalaki na dumating dito, tulad ng Zion Secret Realm, Sunset Secret Realm, at iba pa. Dark Temple pumunta sa akin, pumunta dito si Ye Shendian para sa isang kahihiyan, kaya bakit kayong lahat ay pumunta dito? Hehe, hinihintay ko lang na panoorin ang excitement. Sa paraan, gusto kong ipaalala kay Ye Shendian na hindi mo pa rin kayang takpan ang kalangitan sa isang kamay sa God's domain na ito. Hindi katulad na walang kapangyarihan sa mundong ito na maaaring karibal mo. Tingnan ang excitement. Madaling sabihin, madaling sabihin. Ngumisi si Lin Chi at sinabi, dahil gustong homanin ng natalong general ng Palace Master ang aking grupo ng kabataan ng Ye Temple, natural na sasang-ayon ako, ngunit maliban sa apo ng Dark Temple, hindi ko alam sino pa ang gustong homanin ang aking grupo ng kabataan ni Ye Shendian. Kung mayroon, tumayo kayong magkakasama at hayaan si Kie na makita. Emph, kayong malaking tagapagsalita, pinupuri kayo ng mundo bilang haligi ng kinabukasan ni Ye Shendian, akala mo ba talaga na walang sino man ang makakalunas sa inyo maliban kay Yehan? Kaagad pagkatapos, sa gitna ng apat na dakilang lihim na kaharian ng Zion Secret Realm, Sunset Secret Realm, Ziling Secret Realm, at Jiwei Secret Realm, apat na nakakatakot na kabataan ang humakbang pasulong, at lahat ng apat sa kanila ay pumasok sa kaharian ng Emperor Shenzang. Ang batang henyo na nasa parehong panahon ni Gao Shenggayo ay umabot na sa daan-daang taong gulang. Mayroon pa ba? Isang malupit na layunin na pumatay ang sumilay sa mga mata ni Lin Chi. Homanin ka sa tuktok 12 ng Ye Shendian Youth League. 5 sa akin ang sapat upang labanan. Ngayon, hahamunin namin ng 5 ang Ye Shendian Youth League. Ano man ang manalo o matalo, ang buhay at kamatayan ang tanging mga punto. Hindi ko alam kung mangangahas lumaban ang Ye Shendian Youth League. Manalo o matalo, buhay at kamatayan lamang. Habang kumakalat ang mga salitang ito, si Gao Shenggayo at ang mga batang eksperto mula sa apat na dakilang lihim na kaharian ay dahan-daang lumabas, at ang malamig na layunin na pumatay ay bumalot sa 12 dalubhasa sa kabataan mula sa Ye Shendian Youth League. Ito ang pinlano ng Dark Temple at ng apat na dakilang lihim na kaharian mula pa noong simula. Masyado pang maaga para magsimula ng digmaan laban kay Ye Shendian. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nakikita ng Dark Temple at ng apat na dakilang lihim na kaharian kung ano ang iniisip ng dalawang higanteng puwersa, si Xinwu Academy at Daomen, tungkol kay Ye Shendian. Bagaman hindi pa lumilitaw si Xinwu Academy at Daomen, mahirap garantyahan na hindi makikialam ang dalawang higanteng puwersang ito sa huling sandali. Gayunpaman, sa sandaling patayin ni Gao Shenggayo ang 5 makapangyarihang grupo ng kabataan ni Ye Shendian, at ang dalawang higanti, si Xinwu Academy at Daomen, ay hindi lumitaw, kung gayon ang paglilitis na ito ay maaaring matapos, at pagkatapos ay talagang aatakihin nila si Ye Shendian kung kailan.
Tulad ng kung si Gao Shengyu's 5 people ay talagang matatalo kung hahamunin nila ang malakas na grupo ng kabataan ni Ye Shendian, hindi nila ito iniisip man lang. Sa mga mata ng mga powerhouse tulad ng Dark Temple, sa buong Ye Temple, maliban kay Ye Han, walang sinuman sa mga nakababatang henerasyon ang makakapigil kay Gao Shenggayo, ang 5 powerhouse ng Emperor Shengzang. Hanggat lumalaban ang pinakamalakas na miyembro ng grupo ng kabataan ni Ye Shendian, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Siyempre, kung ang powerhouse ng grupo ng kabataan ni Ye Shendian ay mamamatay sa labanan, at ang dalawang higanteng puwersa ng Xinhuo Academy at Daomen ay lumitaw, kung gayon maaari lamang silang umatras ng may panghihinayang. Gayunpaman, kahit na gayon, kung mapapatay nila ang malakas na tao sa grupo ng kabataan ni Ye Shendian, kailangan din nilang sumugal. Mukhang binalak na matagal na ng mga lalaki mula sa Dark Temple. Ngunit ang mga lalaki mula sa grupo ng kabataan ni Ye Temple ay hindi rin vegetarians. Sa isang void sa labas ng Tianlong Holy City, maraming mga batang henyo ang nakatitig sa eksena na kasalukuyang ginaganap ni Ye Shendian. At ang pinuno sa kanila, na nakasuot ng puti, na may mahigpit na mga mata tulad ng isang Diyos, ay biglang ang numero 1 emperador. Mula nang matalo siya ni Ye Han sa harap ng mundo, hindi bumalik ang unang emperador sa Protoss, ngunit pumunta sa Zhongzhou Guangming Holy City Theological Seminary. Ngayon ay pinipigilan si Ye Shendian ng Dark Temple at iba pang mga puwersa, kaya natural itong nakakaakit. Ang unang emperador at ang henyo ng seminaryo. Siyempre, ang mga taong tulad ng unang emperador ay hindi lamang ang tumitingin sa Ye Temple sa Tianlong Holy City sa ngayon. Magpadala ng mga tao upang panoorin ang nangyari sa Tianlong Holy City. Kung may anumang pagbabago dito, malalaman nila ito sa unang pagkakataon. Wala na si Ye Shendian ngayon, at wala na si Ye Han, at ang mga lalaking ito mula sa Dark Temple ay tumalon upang maghanap muli ng gulo, ngunit sa pagkakataong ito, tila determinado silang burahin si Ye Divine Hall mula sa Central God Realm. Bumantong hininga si Yin Chanji, at si Ye Han Ye Shendian ay umiiral, at lahat ay dapat matakot dito. Isa lamang itong pagsubok sa ngayon. Si Ye Shendian na walang Ye Han ay nagpaparamdam din sa Dark Temple na matakot ng 3 puntos, dahil hindi pa rin nila malaman ang kasalukuyang posisyon ng Xinhuo Academy at Daomen, ngunit ito ay talagang isang magandang ideya na magsimula sa grupo ng kabataan ng Ye Shendian. Ideya, sabi ng unang emperador na may kislap sa kanyang mga mata. Pagsubok. Sinipi ni Yin Chanji ang kanyang mga mata at sinabi, kung ang grupo ng kabataan ni Ye Shendian ay namatay sa labanan, totoo na ang posisyon ng Xinhuo Academy at Taoism ay maaaring masubukan, ngunit ang grupo ng kabataan ni Ye Shendian ay hindi ganoon kadaling harapin. Ang mundo sa paligid ni Ye Shendian ay kinubkob ng higit sa 300,000 tropa. Sa sandaling ito, nang humakbang si Gao Shenggayo at ang mga batang malalakas na tao mula sa 4 na dakilang lihim na puwersa ng Xian Secret Realm, Sunset Secret Realm, Xiling Secret Realm, at Jiwei Secret Realm, nang kumalat ang nakakagulat na layunin na pumatay, ang malalakas na tao ng Ye Shendian Youth League ay mayroon ding layunin na pumatay. Nakakagulat, bawat isa ay sabik na sumubok. Hehe, napakalakas ng lahat, tila hindi talaga kayang tanggihan ni Ye Shendian. Tinitingnan ng 5 batang malalakas na lalaki na lumabas, malamig na ngumiti si Zog Prajna, ang mga hari ng langit, mga hari ng dragon, Hari Azura, ang Killing God Battalion at ang War God Battalion ay lalaban. Kabanata 3559. Nang marinig ito, naramdaman ng natitirang mga batang malalakas na lalaki sa grupo ng kabataan na hindi tinawag ni Zog Prajna ang kaunting panghihinayang sa kanilang mga mata. Bagaman ang 5 batang malalakas na lalaking ito ay talagang makapangyarihan, sila ay nasa kaharian na ng Emperor Shengzang, ngunit lahat sila ay mga santo. Wang Dingfeng at ang iba pa, paano sila hindi magkakaroon ng lakas upang lumaban? Ito ay na ang 5 tao na sinasabi ni Zog Prajna sa ngayon ay talagang ang pinakamakapangyarihan sa grupo ng kabataan ni Ye Shendian. Hoy, tila ang gawain ng paglilinis sa mga sari-saring bagay na ito ay ipapasa sa amin. Ngumisi si Lin Chi. At sa susunod na sandali, 5 batang makapangyarihang lalaki, sina Ye Chenny, King of the Heavens, Leng Shuya, King of the Dragons, Yu Honghuang, King of Azura, Lin Chi, ang Diyos ng Pagpatay, at Huang Ben, ang Diyos ng Digmaan, ay lumabas ng sama-sama. Isang grupo ng mga langgam, kahit kanino man kayo lumaban ngayon, mamamatay kayong lahat. Ang mukha ni Gao Shenggayo ay napuno ng nakamamatay na layunin, at ngayon ay maaari na niyang ganap na ilabas ang masamang hininga sa kanyang puso. Gueson? Noong nakaraang beses pinayagan kitang iligtas ang buhay ng isang aso, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Humakbang si Lin Chi, ngunit hinarang ni Ye Chenny, ang kalaban niya ay ako.
Si Ye Cheni, ang hari ng langit, ay kinikilala bilang ang pinakamakapangyarihan at nakakatakot na pag-iral sa grupo ng kabataan ni Ye Shendian, na sinundan ni Wang Yuhonghuang, na sumali sa bandang huli. Dahil iyon ang kaso, ang buhay ng apo ng pagong na ito ay ipapasa sa iyo, at ang natitirang 4 na lalaki ay hayaan mo akong ipadala ka sa kanluran. Pagkatapos bumagsak ang mga salita, sina Lin Chi, Xia Ben, Leng Shuya, at Yu Honghuang ay sumugod patungo sa mga henyo mula sa 4 na dakilang lihim na kaharian tulad ng 4 na bolts ng kidlat. Sumuntok si Xia Ben na parang bundok, ang kanyang kalaban ay isang henyo mula sa Zion Secret Realm. Nang magkaharap ang dalawa sa unang pagkakataon, agad na nagpakinig ang nakakatakot na banggaan sa Zion Mystic Realm Genius na may nakamamatay na ekspresyon na manginig sa kanyang puso, at umatras ng daan-daang metro sa itaas ng kawalan. Kasabay nito, pareho ang totoo para sa mga kalaban ni Leng Shuya at Lin Chi. Nang makita ito, nagulat ang mga powerhouse ng Dark Temple at ng 4 na dakilang lihim na kaharian. Maliban kay Yehan, ang malalakas na lalaki ng Ye Temple Youth League ay nakakatakot din. Ang henyo na ito na nakikipaglaban sa 4 na dakilang lihim na kaharian sa unang pagkakataon ay hindi tugma. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ng Dark Temple at ng 4 na dakilang lihim na powerhouse ay ang batang powerhouse na nakikipaglaban kay Yu Honghuang sa sandaling ito ay pinutol sa kalahati niya, at ang kabilang partido ay hindi man lang kwalipikadong harangin ang espada ni Yu Honghuang. Mga langgam lang. Binawi ni Yu Honghuang ang kanyang kutsilyo at tumayo na nakahalang ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Paano iyon posibleng? Ang mga mata ng malalakas na tao sa 4 na dakilang lihim na kaharian ay natakot. Ang batang malakas na lalaki na pinutol sa kalahati ni Yu Honghuang kanina ay nagmula sa 9 Absolute Secret Realm. Sa sandaling ito, ang malakas na tao sa 9 Absolute Secret Realm ay nagpapalabas ng isang napakalaking layunin na pumatay. Seryoso ang mga mata ng 4 na dakilang sugo at naninigas ang kanilang mga mukha. Ang sitwasyong ito ay malayo sa kanilang naisip sa simula. Tandaan ang aking pangalan, ang pumatay sa iyo, si Ye Cheni, ang hari ng langit. Sa isa pang larangan ng digmaan, si Ye Tian ay may hawak na mahabang sibat sa isang kamay. Ito ay isang makapangyarihang sandata ng sinaunang emperador, at ibinigay ito sa kanya ni Yehan pagkatapos niyang lumabas sa lungsod ng kapalaran. Arroganting mga langgam, pumunta sa impyerno. Ang mukha ni Gao Shengyo ay mabangis, at sumalakay siya kay Ye Cheni gamit ang isang kamangha-manghang galaw ng espada, na dala ang kapangyarihan ng espada na nakakagimbal sa lupa. Hili. Gayunpaman, sa panahon na nagbanggaan ang espada at ang sibat, agad na nabali ang espada sa kamay ni Gao Shengyo, at ang nakakatakot na dulo ng sibat ay direktang pinutol mula sa kanyang noo, na hinati ang katawan ni Gao Shengyo sa kalahati, dugo. Sumabog. Ang batang master ng Dark Temple ay madaling pinatay ni Ye Tian isa-isa. Yang Palace Master. Tila natakot ang 4 na sugo ng Dark Temple sa isang bagay na nakakatakot. Sa sandaling ito, mayroon ding isang nakakagimbal na layunin na pumatay na kumakalat mula sa kanila, tulad ng ginawa ng Judgment Legion ng Dark Temple. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga nakakagulat na eksena ng isa-isa sa kawalan sa harap ng Babay Temple. Matapos mapatay kaagad ang henyo ng Jiwei Secret Realm ni Yu Honghuang, si Gao Shengyo, na sikat sa buong mundo, ay pinatay rin kaagad ni Ye Tian isa-isa. Ang ganitong mga eksena ay labis na nakakagimbal. Si Gao Shengyo ay ang batang master ng Dark Temple, ang unang apprentice ng Dark Emperor, isang napakalaking henyo na sikat sa buong mundo daan-daang taon na ang nakalipas. Bagaman sina Yehan, ang unang emperador at iba pang mga halimaw ay ipinanganak na wala kahit saan sa panahong ito at namangha sa mga henerasyon ng mga tao, si Gao Shengyo ay nahulog din mula sa mga kamay ni Yehan at ng unang emperador sa altar ng isa-isa. Gayunpaman, walang sino man ang nang-ahas na itanggi ang lakas ni Gao Shengyo. Kahit na ang isang malakas na tao sa kaharian ng Holy Dao Emperor ay gustong patayin si Gao Shengyo, hindi ito magiging madali, ngunit sa sandaling ito, siya ay napatay kaagad ng isang malakas na tao mula sa grupo ng kabataan ni Ye Shendian. Kung katanggap-tanggap na sabihin na ang henyo ng 9 Absolute Secret Realm ay pinatay kaagad ni Yu Honghuang, pagkatapos ng lahat, ang Emperador Yu Honghuang sa mga demonyo ay naging isang napakatakot na henyo sa nakalipas na daan-daang taon, ngunit si Gao Shengyo ay pinatay rin kaagad, na nagpidama sa kanya na dumating sa Tianlongseng ngayon. Ang atensyon ng mga puwersang ito sa lungsod. Kabanata 3560. Ye Shendian. Kahit na wala ang napakalaking talento tulad ni Yehan, ang grupo ng malalakas na kabataan sa ilalim niya ay mayroon pa ring kapangyarihan na pakilusan ang mundo. Sino ang lalaking ito? Bakit tila hindi ko pa narinig ang tungkol dito dati? Nang makita si Gao Shengyo na pinatay ng isang shot, nagulat ang mga henyo ng seminaryo sa labas ng Tianlong Holy City.
Sa Yeshendian, mayroong ganoong nakakatakot na lalaki. Isang nakakatakot na banal na ilaw din ang sumilay sa mga mata ng unang emperador, at tinitigan niya si Ye Cheni, na may hawak na sibat sa kanyang kamay. Sa buong panahon, naniniwala ang unang emperador na si Yehan ang tanging laban sa Yeshendian. Kalahati sa kanila, ang natitirang Youth League, ay hindi kwalipikadong makipagkompetensya sa kanya sa ngayon. Ngunit sa sandaling ito, ang baluktot na lakas ni Ye Cheni na ipinakita sa harap ng mundo, ipaalam sa unang emperador na ang Ye Temple, na kamakailan lamang ay bumangon, ay isang lugar kung saan nakatago ang mga dragon at tigre. Ito ay na mayroong Yehan sa nakaraan, at ang kanyang liwanag ay napakasilaw na binaliwala ng mga tao ang malalakas na batang lalaki tulad ng Ye Shendian Youth League. Ang taong ito ay kasing galing ni Yehan. Nag-aalab ang mga mata ng unang emperador, at pinuri niya si Ye Cheni. Hanapin ang iyong sariling kamatayan. Walang pakialam ang mga mata ni Zugban Roo. Bilang Deputy Hall Master ng Yeshendian, bagaman hindi sapat ang lakas ni Zugban Roo, ang kanyang paningin ay hindi pangkaraniwan. Naunawaan na niya kung sino ang malakas at kung sino ang mahina sa mga batang malalakas na lalaki ng Yeshendian Youth League. Ngunit sa aking puso, hayaan si Ye Cheni at 5 tao na lumaban, higit pa sa sapat upang harapin ang 5 tao ni Gao Shengayo. Hehe, oras na para tapusin. Natatakot ako na hindi naisip ng mga matuwid sa sarili na lalaking ito ang pagtatapos na ito. Ngumiti ng mahina si Chu Wei, na tinitingnan ang labanan sa pagitan ni Xia Ben, Lin Chi, at Leng Shuya. Bagaman sina Xia Ben, Lin Chi, at Leng Shuya ang Peak Saint Kings, madali ring harapin ang 3 batang malalakas na lalaki na nasa kaharian ng Holy Tibetan Emperor. Ye Shendian, paano kayo nang ahas na patayin ang Young Palace Master? Ang galit ng 4 na sugo ng Dark Temple ay napakalaki, at ang nakamamatay na layunin ay tulad ng isang baha na sumire sa isang bangko, na nagiging sanhi ng buong mundo na magulo ng baliw. Sa sandaling ito, ang mga puso ng 4 na dakilang sugo ng Darkness Temple ay napuno na ng walang hanggang galit. Ang kanilang mababanggas na mukha ay isang tanda lamang ng kanilang pagkawala ng katwiran. Anumang mga kaisipan ng pagsubok sa Xinwo Academy at Daomen ay ibinibigay ng walang hanggang galit sa kanilang mga puso. Sa ilalim ng baha, gusto lamang ng kasalukuyang Dark Temple na magsimula ng isang digmaan at gawing abo ang Ye Temple. Sa katunayan, hindi naisip ng Dark Temple na si Gao Shengayo ay papatayin kaagad ng malalakas na kabataan ng Ye Temple Youth Group. Sa kanilang pag-iisip, walang sinuman sa Ye Temple maliban kay Yehan ang makakasupol kay Gao Shengayo. Hindi kailangang gumastos ng maraming lakas ang mga miyembro ng Ye Shendian Youth Group. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagkataon na baligtad mula sa kanilang naisip. At ito ay dahil hindi nila naisip ang posibilidad na ito na unti-unti silang nawala sa kanilang isipan. Siya ang batang master ng Dark Temple, ang unang apprentice ng Dark Emperor, at ang magiging master ng Dark Temple sa hinaharap. Paano siya mamamatay dito? Hindi mahalaga kung manalo ka o matalo, ang buhay at kamatayan ang tanging mga punto. Nakalimutan na ba ninyo ang pangungusap na ito? Sabi ni Zugproj na nang walang pakialam, kayo ang unang nagtaas ng hamon na ito. Nasa sa inyo ang buhay at kamatayan, at karapat-dapat dito ang kamatayan. Isang grupo ng mga bastardo, kaya mo bang patayin ang batang Hallmaster? Ngayon, tiyak na iuutos ng sugo na ito na magbayad ka para sa iyong buhay, at gusto kong mapawi ang Ye Temple na ito. Matandang lalaki, huwag kang maglaro kung hindi mo kayang matalo. Kung gusto mo akong magbayad ng Yeshendian para sa iyong buhay, kayong mga mandurumog ang walang kwalifikasyon. Sa sandaling ito, ang mga kalaban ni Lin Chi, Xia Ben, at Leng Shuya ay pinugutan din ng ulo ng mga ito. Ngayon, ang kapangyarihang ipinapakita ng 5 batang powerhouse ng Yeshendian Youth League ay tiyak nagigising sa mundo at pakikilusan ang lahat. Nawala si Yehan kay Yeshendian, ngunit sa ilalim ni Yehan, ang grupo ng kabataan ay maaaring maging isang pinuno. Pumatay, gusto kong pumunta sa impyerno ang lahat ng bastard na ito, patayin sila. Ang ungol ng galit ay nagmula sa mga bibig ng 4 na sugo na hindi na kayang pigilan ang galit sa kanilang mga puso, ito ay nakakagimbal. Ngayon na pinatay si Gao Shengayo, ang mga henyo sa 4 na dakilang lihim na kaharian ng Xian, Sunset, Jiwei, at Ziling ay namatay rin sa labanan, na nagpedama sa mga eksperto sa 4 na dakilang kahariang ito na mawalan ng isipan. Yeshendian? Hinahanap mo ang iyong sariling kamatayan, pumatay. Humihingi ng patay na dulo. Maaari kaya na dapat iunat ng mga miyembro ng grupo ng kabataan ni Yeshendian ang kanilang mga leeg at patayin kayo. Higit pa rito, sa tingin mo ba talaga na hindi alam ng Deputy Palace Master kung ano ang lihim mong binibigyang pansin?
Mayroong higit sa 300,000 tropa ang pagkubkob sa aking templo ng Ye ay para lamang sa hamon. Ha! Gusto mong makipaglaro sa apoy, at nangyayari na ako, mayroon ding ganoong plano ang templo ng Ye. Ngayon, hahayaan kong makita ng mundo kung ang aking templo ng Ye ay matatapakan mo. Malamig ang mga mata ni Zog Prajna, ngunit sa pagharap sa nakakagimbal na kapangyarihan ng pagpatay na sumasabay sa mundong ito, nanatili siyang kalmado gaya ng dati, hindi naman mas mahina kaysa sa kabayanihan ni Yehan sa harap ng mga bayani noong araw na itinatag ni Yeshendian ang sekta. Yeshendian? Lumaban. Sa isang iglap, kasunod ng tunog na ito ay tulad ng isang mabangis na hayop na nakakulong sa mahabang panahon na nakawala sa kanyang kulungan. Sa mga tuktok ng Ye Temple, isang gumagalaw at nakakatakot na kapangyarihan ang lumitaw tulad ng isang bagyo na sumasaklaw sa buong mundo. Mga banal na hari, lahat ay mga banal na hari, lumitaw ang nakakatakot na hukbo ng mga banal na hari mula kay Ye Shendian.